Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa buong buwan ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. For as long as tama naman yung sitwasyon nyo dun sa reading, eh ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Anyways, magsimula na tayo. Knight of Air. Motivated. Ano kaya ito? Nine of Cups. Ano kaya yun? Pero dagdagan natin. Last natin. Justice. Well, teka lang. Ang dating sa akin, magiging determined kayo. May determination dito. Pero intellectually, parang ano, magpupursigi yung iba sa inyo na magbunga ang anything na pinaghihirapan ng iba sa inyo. So, sa madaling salita, magiging porsigido yung iba sa inyo na maging successful o makuha ang anything na gusto nyong mangyari o ine-expect. Lalo na kung tungkol sa promotion, pera, career, ayan. Na para bang deserve nyo, justice to deserve nyo makuha ito. Dahil ginawa nyo naman yung best nyo at wala kayong tinapakang ibang tao. Ginawa nyo yung effort nyo sa malinis na paraan na walang inaapi, walang violation, ganun. Na para bang karapatan nyo yun. Karapatan nyo makuha ang anything na yun nga ini-expect ng iba sa inyo na makuha. Pero again, kasi may ano tayo eh, Knight of Air or Knight of ano ba to? Air. So probably mabilis kasi yan. Pati yung ano, wands. Ano eh, ang dating gusto nyo medyo impatient eh. Gusto nyo makuha agad. So, determinado nga, ganun. Kaya ba may determination dito? Pero again, magiging madiskarte kayo eh. Gagamitan nyo to ng ibang klaseng paraan para mapabilis nyo ma-manifest ang anything na gusto nyo makuha dito. Kasi contentment na to eh. Makukontento ka lang kung makukuha mo yung gusto mo. So, gagamitan niya ng talino. Kakaibang paraan. So, talino. Magiging madiskarte. Ano pa ba? Basta pamamagitan ng boses. So, magiging persuasive. Yung iba sa inyo. Kasi communication card din naman yan. Knight of Air. Para bang pag sinabi nyo, gusto nyo makuha agad. Ganun. Direct to the point. Frank.
may isang salita o isang desisyon. Pero again, air to di siya mabilisang paraan. Inisip ko ano bang mas mabilis, air o fire? Hindi ko rin alam eh. Dun sa mga nakita kong nabasa-basa lang, fire yata. Pag ginawa mo siyang time frame, mas mabilis yata ang fire. Ewan ko kung tama ba yung memory ko. Next, yung air. So, yung time frame, sabihin natin 2 to 4 weeks siguro. Nakalimutan ko yung time frame eh. Pag tarot yung gamit, ano bang mabilis? Fire, wands o air? Pero sa memory ko parang fire. Kaya hindi ko nga sure. Susunod lang yung air. So again, ang time frame siguro sa sarili kong opinion, 2 to 4 weeks. So sa period ng second week to 4 weeks, second week to 4th week ng September. Gusto nilang ma-manifest agad yung pera. Siguro OOT sila palagi o magsa-sideline. Pero tingin ko wish granted to. Kasi dito yung justice Parang deserve mo naman dahil pinaghirapan mo. So eto na ang reward mo. Kasi alam ko rin reward din yan yung justice. Basta ginawa mo sa malinis na paraan. Reward sa effort ba? Kasi pinagpagura mo naman. Siyempre deserve mo yun, di ba? Anyways, wala namang ibang tao dito kundi kayo lang. So, punta na tayo dito sa susunod. Tingnan natin kung ano pang information ang masasabi nito. Baka naman ganyan. Fatality. Pero baka gumanda pa yun. May isa pa tayo. Okay, Diyos ko po, ano ba ito? Maraming, kung magiging malawak ang isip nyo, di ba? Magigets nyo yung sinasabi ko. Kahit di ko sabihin. Kasi hindi ko nabalak sabihin. Isipin nyo, ayan, coffin. Ito matandang babae. Anong maisip nyo, di ba? Ayaw natin nun. Kasi itong, good lady, kung makikita niyo matandang babae to, yun talaga siya. Usually, yun yung description niya. Mother, o old lady. So, may mag-end sa buhay niya. O matatransform siguro buhay niya. Pwedeng kayo mismo to. O, ito yung person niyo. Nanay, magulang. Nanay, kapatid na nanay na, basta probably mother to mother o someone older. So ganun yung pwedeng description nito. Ngayon nga may something na mag-end sa buhay niya o may changes na maaaring mangyari. Actually, hindi ko gusto to Kasi to? Para siyang kalbaryo. Baka kalbaryohin yung buhay nito. Pero pag nakita ko to, mga 40 pataas ang edad. Yung babae. Pero babae lang naman yung tatamaan ng reading na to. So, walang dapat ipangangamba yung mga lalaki. Pero,
Pwede nga rin person nila to. Kung lalaki man. Person nila, nanay na, o person nila, regardless kung anong age, basta nanay ito. O someone nga na matanda na, 40 pataas. So, pwedeng person nila mismo to o kakilala. Kung lalaki, pero kung babae nanonood, dito, baka sila to. O again, someone na mas matanda sa kanila, babae o nanay. Yun baka kalbaryo no? Expect na natin na yun nga, may possibility na mamroblema o yung iba, baka mawalan ng trabaho, mawalan ng ibang source of income. Grabe naman kung ano to, separation. Hindi makabayad ng upa, ng tubig, kuryente. Parang bad news siya. Pero tingnan nga natin ano ba to. Gamitan na natin ng tarot para mas clear. Ano kaya yung coffin? Well, maraming pwedeng meaning nito. May mag-end nga at may magbibigin din. New beginnings Hindi pala kita. O pwede rin naman in a good way. Pero usually nga kasi pag keeper hindi siya tulad ng tarot na pwede mo pang gawing positive. Usually in a bad way yung ending nito pag keeper kasi ito para bang ending na hindi mo na mababago, para siyang permanent. Sa pananaw ko lang kasi syempre kanya-kanya naman tayong point of view. Para bang painful ending to. Sasabihin natin sa someone na mahal pa nila kahit na loko-loko o kahit na pawala-wala sa buhay nila. Kasi crazy to, full So parang loko-loko nga. Walang commitment, pero mahal nila. So sabihin natin third party situation, situationship, friends with benefits, pero na-attach na sila o minahal na nila. So masakit, 'di ba? Mawalan ng mahal sa buhay. Ganun ang dating, parang mawawala na sa buhay nila 'yon. Yung someone na napapahirap sa kanila. Pero again, crazy. Mukhang crazy yung tao. In a way na ayaw ng commitment, responsibility. Someone na para bang toxic. Kaya lang kahit alam naman nating toxic sa atin, dahil nga napamahal na. So, mahirap i-detach ang sarili, di ba? Mahirap mag-move on, in short. So, dun lang to applicable. Dun sa mga nasa relasyon na third party, situationship, friends with benefits. Na para bang wala siyang care. Walang commitment nga sa kanya. So, siya yung iiyak. Mukhang iiwan siya noon. Igugo siya, no contact, o makipaghiwalay mismo to. Itong taong to sa babaeng to. Okay? Na parang iiyak siya. Itong babaeng to yung iiyak. Baka lalaki yung makikipag-break o depende, basta marami kasing gender ngayon partner niya mismo yung makikipag-iwalay. Hindi siya, kasi may case na siya mismo yung makikipag-iwalay, hindi. Yung partner niya. Gano'n ang dating. Tapos na siya, permanently na. Hindi na siya
mababago. Kung discard to, 'di ba? Pwede pang pumabor sa positive. Positive, negative, pero nga pag keeper. Ano siya sa pananaw ko, irreversible na siya. Hindi mo na mababago kahit anong gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo. Pero tingin ko in a good way to. So, paano good way? Iiyak naman. So, toxic naman yun eh. So, pag na-let go niya na yung someone na toxic na to, giginhawa na yung pakiramdam niya. Sa una lang naman masakit. Pero, pag tagal-tagal, ma-realize ng babaeng to na mabuti na lang naghiwalay na sila. At least, gumaang yung pakiramdam niya. Sa una lang mahirap. Pero pagdating ng panahon, ma-realize niya na beneficial pala sa kanya. Yung nangyari. Na para bang magpapasalamat siya sa universe na tinanggal niya sa kanya yung toxic na yun. Toxic person. Anyways, kukuha ko dito ng ibang information. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi pwede itong tumama sa single at in a relationship. Kaya again, kayo na lumugar kung saan kayo fit. Dietary change. Basahin ko na lang. Dietary change. Kaya lang yung ilaw ito. Improve your diet and your life will also improve. Express your individuality. Allow your true self to shine because you're awesome. At ang huli, travel. Wow. Ito magandang card. Ang ganda ng kulay. Ang ganda rin ng drawing sa pananaw ko. So again, travel. Sabi, an upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. So expect na natin na yung iba sa inyo ay mababago ang buhay. Kapag nag-travel sila, siguro may realization silang makukuha. Pag nag-travel sila o habang nando sa lugar na pinuntahan nila, o siguro magiging beneficial sa iba sa inyo kung mag-unwind sila sa pamamagitan ng pag-travel. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.